Balik tayo sa nakaraan, ito ang pinakasimpleng pagluluto ng sinigang gamit ang natural na sampalok. Naku, talagang papalanguin mo sa sabaw yung kanin mo dito. Madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Basic na basic ang ulam natin ngayon. Hindi tayo magigisa dito, talagang pakulo lang hanggang sa matapos. Isa to sa mga naunang natutunan natin lutuin, no? Bukod sa sinigang, nandyan ang nilaga at adobo. So, meron ako ditong ribs ng baka, napakuluan ko na yan, saglit, no? Para mawala yung impurities, tapos hinugasan. At ayan, papakuluan natin yan ulit sa tubig lang. Ayan, oras na kumukulo na at talagang malinaw yung ating sabaw, pwede na natin yan lagyan ng asin. Maglalagay tayo dyan ng sibuyas, kamatis, at gabi. Isasabay na natin yan sa pagpapalambot ng ating karne ng baka para talagang madurog yung kamatis, sibuyas, at syempre pati na rin yung gabi. At syempre, 'di ba, mag-incorporate na yung lasa at aroma niyan sa sabaw. Ayan. Tapos habang hinihintay natin yan, matagal natin yung papakuluan, pwede kayo gumamit ng pressure cooker. Ako, pinakuluan ko yan ng 1.5 oras. Pero di pa tayo doon tapos, di ba? Habang hinihintay natin na kumulo yung karne ng baka o lumambot, ayan, nagpakulo na din ako dito ng bunga ng sampalok. Hanggang sa lumambot din, dudurugin natin yan. At kapag durog na at nakatas na natin, hayaan pa natin yung kumulo ng ilang minuto para talagang lumasa yung sampalok doon sa ating sabaw. Ayan, oh, kita nyo naman ang ganda ng kulay. Ayan, di ba? Pakuluan pa natin saglit pa para lasang-lasa. Pagkatapos ng 1.5 oras, ayan, malambot na yung ating karne ng baka. Pero kulang pa yan kasi gusto natin dyan malambot na malambot talaga. So, ayan, pagkatapos ng 1.5 oras, durugin na natin yung kamatis, sibuyas at yung gabi, no? Para talagang, ayan, kumulay, lumasa na sa ating sabaw. Nakita nyo naman, napakadali ng durugin kasi ang tagal natin yung pinakuluan. Yung gabi lalo, magpapalinamnam at magpapalapot ng ating sabaw. Oras na madurog na natin lahat yan, yung ating pinakuluan na bunga ng sampalok, ayan, yung katas, ayan, lagay na natin. Siyempre, strain natin ng mabuti. Ayan, no, may lasa pa yan, kaya, ayan, strain lang talaga natin ng mabuti hanggang sa konti na lang yung matirang residue para lasang-lasa yung sampalok doon sa ating sabaw. Ayan, ang ganda na ng kulay ng ating sabaw at sabi ko nga papalambutin pa natin yung karne ng baka, tuloy pa natin yan ng kalahating oras pa. At iyan, pagkatapos ng kalahating oras, sa puntong ito talagang malambot na yung karne ng baka at lasang-lasa na yung buto-buto niyan sa sabaw. Lagay na natin kung ano mang gulay na trip natin. Kung anong gulay ang kinakain nyo. Kung hindi kayo kumakain ng gulay, wag na kayong maglagay ng gulay. Okay, di ba? Ayan, oras na naluto na yung ating labanos. Basically, tapos na tayo, kaya magtitimpla na tayo dyan, tikman natin. Huwag nyo na lang i-overpower sa alat para hindi mawala yung natural na lasa ng ating sampalok. Maglagay na kayo ng gulay na trip nyo. Gusto ko may nakakain akong buong sibuyas at kamatis, kaya naglagay ako niyan. Tapos, syempre, sili at kung anong berde ang trip nyo, naglagay ako ng mustasa. Mas marami, pwede. Mas konti, okay lang. Kung walang gulay, hindi kayo kumain ng gulay, yun nga, huwag nyo nalagyan. Okay, tapos na tayo and now look at that. Napakalambot ng ating karneng baka. Lasang-lasa na yan sa ating sabaw at ayan o. Nako, natural na asim ng sampalok. Tuwang-tuwa ako o sarap na sarap ako sa maasim na sinigang gamit yung ready-made na powder, no? Walang mali doon. Pero minsan, syempre, nagke-crave tayo ng mga ganito. Yung natural na asim lang ng sinigang. Kung hindi nyo pa natitikman, subukan nyo na. Sana na-enjoy nyo to. Maraming salamat sa palagi yung panonood, pagtakilig, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!